Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ASEAN, at hamon ng likas kayang pag-unlad sa Pilipinas, at Timog Silangang Asya. Ang ASEAN o Association of Southeast Asian Nations, ay binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya. Ang kabuoang populasyon sa rehiyon ng ASEAN, ay aabot sa 663.9 milyong katao noong 2021, dahil dito, 8.4% ng populasyon ng mundo, ay mga mamamayan ng ASEAN. Ang Indonesia, ang pinakamataong bansa sa rehiyon. Sa kabila ng adhikain nitong One Vision, One Identity, One Community, ang ASEAN ay isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming kultura sa buong mundo. Ang ASEAN, ay tahanan ng daan-daang iba't ibang mga pangkat etniko, bawat isa ay may sariling natatanging kultura at tradisyon. Ang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations, batay sa framework ng ASEAN. Patuloy ang naging pagsisikap ng ASEAN, na may taguyod ang kagalingang panlipunan, pang-ekonomiya, pampolitika, at pangkultura, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang, bilang pagtugon sa likas kayang pag-unlad. Ang 2030 Agenda para sa likas kayang pag-unlad, na pinagtibay ng lahat ng mga kasapi ng nagkakaisang mga bansa noong 2015, ay nagbigay ng isang malinaw na tunguhin sa kapayapaan at kasaganaan, para sa mga tao at sa daigdig, ngayon at sa hinaharap. Pangunahin sa tunguhing ito, ang 17 Sustainable Development Goals o SDGs, na isang kagiat na panawagan, para sa pagkilos ng lahat ng bansang maunlad at umuunlad, sa isang pandaigdigang pakikipagsosyo. Ang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations, ay isang hanay ng mga pandaigdigang layunin, na naglalayong wakasan ang kahirapan, protektahan ang planeta, at matiyak na lahat ng tao, ay mayroong kapayapaan at kasaganaan sa taong 2030. Ang mga layuning ito, ay may malaking kaugnayan sa mga prioridad ng ASEAN, na naglalayong isulong ang kaunlaran, kapayapaan, at katatagan, sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang SGD ay isinagawang mabuti, sa loob ng dekadekadang paggawa ng mga bansa, at ng United Nations, kabilang ang UN Department of Economic and Social Affairs o UNDESA. Ito ay isang bahagi ng United Nations Secretariat, ang responsable sa pagsunod sa mga pangunahing summit at komperensya, ng United Nations Economic and Social Council, at sa pangalawa at pangatlong komite, ng United Nations General Assembly. Ang UNDESA, ay tumutulong sa mga bansa sa buong mundo, sa pagtatakda ng agenda at paggawa ng desisyon, upang matugunan ang kanilang mga hamon sa ekonomiya, panlipunan, at pangkapaligiran. Sumusuporta ito sa internasyonal na kooperasyon, upang itaguyod ang napapanatiling pag-unlad para sa lahat, na may batayan ang 2030 Agenda para sa napapanatiling pag-unlad, at ang 17 Sustainable Development Goals, na pinagtibay ng UN General Assembly noong ika-25 ng Setyembre taong 2015. Ang mga sumusunod, ay ang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Sustainable Development Goal 1, No Poverty. Layunin nitong wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo sa lahat ng dako. Sustainable Development Goal 2, Zero Hunger. Layunin nitong wakasan ang gutom, makamit ang seguridad sa pagkain, at mapabuti ang nutrisyon, at itaguyod ang napapanatiling agrikultura. Sustainable Development Goal 3, Good Health and Well-being. Layunin nitong matiyak ang malusog na buhay, at itaguyod ang kagalingan para sa lahat ng edad. Sustainable Development Goal 4, Quality Education. Layunin nitong matiyak ang inclusive, at pantay na kalidad ng edukasyon, at itaguyod ang mga pagkakataon sa pag-aaral sa buong buhay, para sa lahat. Sustainable Development Goal 5, Gender Equality. Layunin nitong makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, at bigyang kapangyarihan ang lahat ng kababaihan, at mga batang babae. Sustainable Development Goal 6, Clean Water and Sanitation. Layunin nitong matiyak ang pagkakaroon, at napapanatiling pamamahala ng tubig, at sanitasyon para sa lahat.
Sustainable Development Goal 7, Affordable and Clean Energy. Layunin nitong matiyak ang akses sa abot kaya, maaasahan, napapanatili, at modernong enerhiya para sa lahat. Sustainable Development Goal 8, Decent Work and Economic Growth. Layunin nitong itaguyod ang napapanatiling inclusive, at napananatiling paglago ng ekonomiya, buo at produktibong trabaho, at disenteng trabaho para sa lahat. Sustainable Development Goal 9, Industry, Innovation, and Infrastructure. Layunin nitong bumuo ng matibay na infrastruktura, itaguyod ang inclusive, at napapanatiling industrialisasyon, at pasiglahin ang pagbabago. Sustainable Development Goal 10, Reduced Inequalities. Layunin nitong bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at sa pagitan ng mga bansa. Sustainable Development Goal 11, Sustainable Cities and Communities. Layunin nitong gawing inclusive, ligtas, matibay, at napapanatiling mga lungsod, at pamayanan ng tao. Sustainable Development Goal 12, Responsible Consumption and Production. Layunin nitong matiyak ang napapanatiling mga pattern ng pagkonsumo at produksyon. Sustainable Development Goal 13, Climate Action. Layunin nitong gumawa ng agarang aksyon upang labanan ang pagbabago ng klima at ang mga epekto nito. Sustainable Development Goal 14, Life Below Water. Layunin nitong pangalagaan at napapanatiling gamitin ang mga karagatan, dagat, at mga mapagkukunan ng dagat para sa napapanatiling pag-unlad. Sustainable Development Goal 15, Life on Land. Layunin nitong protektahan, ibalik, at itaguyod ang napapanatiling paggamit ng mga terrestrial ecosystem, napapanatiling pamahalaan ang mga kagubatan, labanan ang desertifikasyon, at ihinto at ibalik ang pagkasira ng lupa, at ihinto ang pagkawala ng biodiversity. Sustainable Development Goal 16, Peace, Justice and Strong Institutions. Layunin nitong itaguyod ang mapayapa, at inclusive na mga lipunan, para sa napapanatiling pag-unlad, magbigay ng akses sa hustisya para sa lahat, at bumuo ng epektibo, may pananagutan, at inclusive na mga institusyon, sa lahat ng antas. Sustainable Development Goal 17, Partnerships for the Goals. Layunin nitong palakasin ang mga paraan ng pagpapatupad, at buhayin muli ang pandaigdigang pakikipagtulungan, para sa napapanatiling pag-unlad. Ang pag-uugnay ng Sustainable Development Goals, at framework ng ASEAN. Ang framework ng ASEAN, ay nakatuon sa pagsulong ng isang komprehensibong komunidad, na nakabatay sa tatlong haligi, pampulitika, seguridad, ekonomiya, at sosyo-kultura. Ang mga SDGs, ay nagsisilbing gabay sa pagkamit ng mga layuning ito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang malinaw na balangkas, para sa pagkilos. Ang pagkamit ng napapanatiling pag-unlad, ay isang pangunahing mithiin, hindi lamang ng mga individual na bansa, kundi ng mga rehiyonal na organisasyon din. Sa Timog Silangang Asya, ang ASEAN ay may mahalagang papel, sa paggabay at pag-udyok sa mga miyembro nitong bansa, tungo sa isang maunlad at napapanatiling kinabukasan. Ang pag-uugnay ng Sustainable Development Goals ng United Nations, at ng framework ng ASEAN, ay isang kritikal na aspeto sa pagkamit ng komprehensibong pag-unlad sa rehiyon. Ang ASEAN Community Vision 2025, ay naglalayong bumuo ng isang matatag, maunlad, mapagkalinga, at mapayapang komunidad sa Timog Silangang Asya. Ang mga layunin nito, ay malapit na nauugnay sa SDGs, na sumasaklaw sa mga isyu tulad ng kahirapan, gutom, kalusugan, edukasyon, pantay na pagkakataon, at pagbabago sa klima. Ang pagsasama-sama ng mga adhikain ng ASEAN at ng SDGs, ay nagbibigay ng isang komprehensibong balangkas para sa pag-unlad, na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng tao, at ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang ASEAN, ang hamon ng likas kayang pag-unlad, at ang 17 SDGs sa Pilipinas, at Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, ay isang rehiyon na mayaman sa biodiversity at likas na yaman, ngunit kinakaharap din ang malaking hamon, ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, at ang mga epekto nito sa kapaligiran. Ang pagkamit ng likas kayang pag-unlad o sustainable development, ay isang pangunahing layunin, at ang ASEAN, kasama ang balangkas ng 17 Sustainable Development Goals ng United Nations, ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga hamon na ito.
Ang hamon ng likas kayang pag-unlad. Ang Timog Silangang Asya ay nakakaranas ng iba't ibang hamon sa pagtugon sa Sustainable Development Goals. Narito ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng rehiyon. Hindi pantay na pag-unlad at inequality. Sa kabila ng mga pagsisikap sa pagbawas ng kahirapan, patuloy na umiiral ang malawak na agwat sa kita at akses sa mga serbisyong panlipunan. Maraming bansa ang nakakaranas ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga oportunidad at serbisyo. Pagbabago sa klima at environmental sustainability. Ang rehiyon ay lubos na vulnerable sa mga epekto ng climate change, tulad ng pagtaas ng lebel ng dagat at matinding mga kondisyon ng panahon. Ang balanseng pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran ay nananatiling isang malaking hamon. Mabilis na urbanisasyon at infrastruktura. Ang mabilis na pag-usbong ng mga lungsod, at nagdudulot ng mga problema sa infrastruktura, tulad ng kakulangan sa maayos na pabahay, traffic congestion, at polusyon. Kakulangan sa kalidad ng edukasyon. Bagamat tumataas ang enrollment rates, ang kalidad ng edukasyon, lalo na sa mga liblib na komunidad, ay nananatiling hamon. Mahalaga ang pagkakaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon. Akses sa serbisyong pangkalusugan. Ang accessibility at kalidad ng healthcare ay hindi pantay-pantay, lalo na sa mga rural na lugar. Maraming bansa ang patuloy na nakakaranas ng kakulangan sa abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sustainable consumption at production. Ang pagtaas ng middle class sa rehiyon ay nagdudulot ng hamon sa pagtataguyod ng sustainable consumption patterns. Ang pag-promote ng responsableng pagkonsumo at produksyon ay mahalaga upang mabawasan ang environmental impacts at basura. Politikal na katatagan. Ang ilang mga bansa sa rehiyon ay patuloy na nakakaranas ng mga isyu sa politikal na katatagan at pamamahala na nakakaapekto sa kanilang kakayahang makamit ang mga SDGs. Ang ASEAN ay may iba't ibang mga inisyatiba na may kaugnayan sa mga SDG upang matugunan ang mga hamon na ito. Ang mga programa at kasunduan nito ay naglalayong suportahan ang pagkamit ng mga sumusunod na SDGs. SDG 1, No Poverty. ASEAN Poverty Eradication Strategy. Naglalayong bawasan ang kahirapan sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya, paglikha ng mga trabaho, at pagpapabuti ng akses sa edukasyon, at pangangalagang pangkalusugan. SDG 2, Zero Hunger. ASEAN Food Security Framework. Naglalayong matiyak ang sapat na pagkain para sa lahat sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng produksyon ng pagkain, pagbaba ng pagkawala ng pagkain, at pagpapabuti ng nutrisyon. SDG 3, Good Health and Well-being. ASEAN Health Ministers Meeting. Regular na pagpupulong ng mga ministro ng kalusugan ng ASEAN, upang talakayin ang mga isyu sa kalusugan, at mag-ugnayan sa pagtugon sa mga hamon sa kalusugan. SDG 4, Quality Education. ASEAN Education Ministers Meeting. Naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga ideya, pag-aaral ng mga pinakamahusay na kasanayan, at pag-unlad ng mga programa sa edukasyon. SDG 5, Gender Equality. ASEAN Commission on the Status of Women. Naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kababaihan, at pagbibigay sa kanila ng akses sa edukasyon, trabaho, at mga pagkakataon sa pamumuno. SDG 6, Clean Water and Sanitation. ASEAN Water Quality Management Program. Naglalayong mapabuti ang kalidad ng tubig, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa sa paggamot ng tubig, at pag-iwas sa polusyon. SDG 7, Affordable and Clean Energy. ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation. Naglalayong itaguyod ang paggamit ng malinis at abot-kayang enerhiya sa rehiyon, sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga renewable energy sources, at pagpapabuti ng kahusayan sa enerhiya. SDG 8, Decent Work and Economic Growth. ASEAN Economic Ministers Meeting. Naglalayong palakasin ang ekonomiya ng rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga ideya, pag-aaral ng mga pinakamahusay na kasanayan, at pag-unlad ng mga patakaran sa ekonomiya. SDG 9, Industry, Innovation, and Infrastructure. ASEAN Infrastructure Fund. Naglalayong panduhan ang mga proyekto sa infrastruktura sa rehiyon, upang mapabuti ang koneksyon, pag-unlad, at paglago ng ekonomiya. SDG 10, Reduced Inequalities.
ASEAN Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination and Intolerance. Naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay at pag-iwas sa diskriminasyon sa rehiyon. SDG 11, Sustainable Cities and Communities. ASEAN Smart Cities Network, naglalayong magbahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan, at mag-ugnayan sa pag-unlad ng mga sustainable cities sa rehiyon. SDG 12, Responsible Consumption and Production. ASEAN Green Growth Action Plan. Naglalayong itaguyod ang sustainable consumption and production sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkonsumo sa enerhiya, pagbawas ng basura, at paggamit ng mga recycled materials. SDG 13, Climate Action. ASEAN Work Program on Climate Change. Naglalayong mag-ugnayan sa pagtugon sa climate change sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagbabawas ng greenhouse gas emissions, paghahanda sa mga epekto ng climate change, at pag-unlad ng mga sustainable energy sources. SDG 14, Life Below Water. ASEAN Regional Plan of Action on Marine Debris. Naglalayong bawasan ang marine debris sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa sa paglilinis ng karagatan, pagbabawas ng basura, at pag-iwas sa polusyon. SDG 15, Life on Land. ASEAN Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan. Naglalayong protektahan ang biodiversity sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa, sa pag-iingat ng kagubatan, pag-iwas sa deforestation, at pag-iingat ng mga endangered species. SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. ASEAN Political Security Community, naglalayong itaguyod ang kapayapaan, seguridad, at katatagan sa rehiyon, sa pamamagitan ng paglutas ng mga alitan, pagpapalakas ng mga institusyon, at pagtataguyod ng mga karapatang pantao. SDG 17, Partnerships for the Goals. ASEAN-UN Partnership, naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng ASEAN at United Nations, upang makamit ang mga SDGs letter. Ang mga halimbawa na ito ay nagpapakita na ang ASEAN ay aktibong nakikilahok sa pagkamit ng mga SDGs sa rehiyon. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang pagkamit ng mga SDGs ay isang patuloy na proseso, at nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng mga pamahalaan, pribadong sektor, sibil na lipunan, at mga mamamayan. Sa kabila ng inisyatiba ng ASEAN, mayroon pa ring mga hamon sa pagpapatupad ng likas kayang pag-unlad. Kakulangan sa pondo. Ang pagpapatupad ng mga programa sa sustainable development ay nangangailangan ng malaking pondo, na maaaring maging mahirap para sa ilang mga bansa sa rehiyon. Kakulangan sa kapasidad. Ang ilang mga bansa ay kulang sa kapasidad upang maipatupad ang mga programa sa sustainable development ng epektibo. Kawalan ng political will. Ang pagkamit ng tunay na sustainable development ay nangangailangan ng malakas na political will mula sa mga pamahalaan. Pagkakasalungatan ng interes. Ang mga interes ng ekonomiya ay minsan ay nakasasagabal sa paggamit ng mga layunin sa sustainable development. Mahalagang pangalagaan natin ang mga yamang lupa ng bansa. Ang mga lupaing agrikultural, industrial, residensyal, at komersyal ay mga halimbawa nito. Napakahalaga rin ang kagubatan sa bansa, pinananatili nito ang balanseng ekolohikal sa ating kapaligiran, bukod sa pinagmumulan nito ng mga produktong kahoy, pinananahanan rin ito ng iba't ibang uri ng hayop. Bagamat malaki ang pakinabang nito, nahaharap pa rin ito sa malaking suliranin ng pagkaubos ng mga puno, kung kaya't patuloy ang kampanya sa deforestation. Itinuturing ang Pilipinas bilang kabilang sa mga bansang nasa Coral Triangle, na nagtataglay ng mayaman at masaganang coral reef at mangrove, bilang tahanan ng mga species, at buhay na organismo sa dagat. Malaking suliranin ang pagkasira ng mga coral reef at polusyon sa tubig, dahil naman sa pagtatapon ng mga basura, at industrial waste. Isa sa mga hamon sa bansa, kung paanong matutugunan, ang walang hanggang pangangailangan ng tao, gayong ang ating pinagkukunang yaman ay may limitasyon. Mahalaga ang wastong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman. Bunga ng lumalalang krisis sa kalikasan at pinagkukunang yaman, mahalagang masuri ang ugnayan ng kalikasan at ekonomiya, sapagkat kasabay ng patuloy na pag-unlad ng bansa, ay ang pagkasira ng mga pinagkukunang yaman. Ang pagsisikap na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa,
upang tugunan ang pangangailangan ng tao, ay nagdudulot din ng pagkasira ng mga likas na yaman, o mas malubhang epekto pa nito, ay ang pagkaubos ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Kung ihahambing ang Pilipinas sa ibang mga bansa, masasabing higit itong pinagpala, dahil mayaman ang bansa sa mga likas na yaman, at magagaling ang mga Pilipino, na bahagi ng yamang tao o lakas paggawa. Sa kabila nito, sinasabing na pag-iiwanan na tayo ng ibang mga bansa. United Nations Conference on the Human Rights. Ang 1972 United Nations Conference on the Human Environment, na ginanap sa Stockholm, Sweden, ang unang pandaigdigang komperensya, kung saan pinag-usapan ang kalagayang pangkapaligiran, bilang pangunahing issue. Ang mga kalahok na bansa, ay bumuo ng mga alituntunin, para sa maayos na pamamahala ng kapaligiran, kabilang ang Stockholm Declaration and Action Plan, for the Human Environment, at ilan pang mga resolusyon. Ang Stockholm Declaration, na naglalaman ng 26 na prinsipyo, ay nagtalaga sa suliraning pangkapaligiran, bilang pangunahing isyong internasyonal. Dahil dito, itinakda ang pagsisimula ng isang dialogo, sa pagitan ng mauunlad at umuunlad na mga bansa, na ang usapin ay tungkol sa paglago ng ekonomiya, polusyon ng hangin, tubig, at karagatan, at ang kagalingan ng mga tao sa buong mundo. Ang Action Plan, ay naglalaman ng 3 pangunahing kategorya. Global Environmental Assessment Program, mga gawain sa pamamahala ng kapaligiran, at mga internasyonal na hakbang, upang suportahan ang mga aktibidad sa pagtatasa at pamamahala, na isinasagawa sa pambansa at internasyonal na level. Bilang karagdagan, ang mga kategoryang ito, ay ibinahabahagi sa 109 na rekomendasyon. Isa sa mga pangunahing resulta ng komperensya ng Stockholm, ay ang United Nations Environment Program o UNEP. World Commission on Environment Development o WCED. Ang World Commission on Environment Development o WCED, ay binuo ng United Nations, upang bigyan ng kaukulang solusyon, ang suliranin sa kalikasan at kaunlaran, sa pamamagitan ng likas kayang pag-unlad o sustainable development, kung saan tutugunan ang pangangailangan at mithiin ng mga tao, sa pagsisikap na makalikha ng mga produkto at serbisyo, tungo sa pag-unlad ng bansa, na patuloy na isinasaalang-alang, na may matitira pa ring likas na yaman, para sa pagtugon sa pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinaigting ng ASEAN, ang kanilang pagtataguyod sa likas kayang pag-unlad, sa pamamagitan ng mga patakaran kaugnay sa globalisasyon, tulad ng liberalisasyon, kung saan naging malaya ang isang bansa, na tumupad ng mga pang-ekonomiyang gawain sa loob at labas ng bansa, at tumanggap ng dayuhang pamumuhunan. Na isasagawa ito, sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga limitasyong itinakda ng isang pamahalaan, kaugnay sa kalakalang panlabas. Halimbawa nito, ang pag-aalis ng taripa o buwis, na ipinapataw sa mga inaangkat, o iniluluwas na produkto at paglilingkod. Higit na naging malaya ang mga pribadong negosyante, sa pangangasiwa ng kanilang operasyon, kung mababawasan ang kontrol ng pamahalaan dito. Ito ang kainaman ng konsepto ng laissez-faire, na nagpapahayag na kayang pangasiwaan ng pamilihan ang kanilang sistema, na walang panghihimasok ng pamahalaan, sa pamamaraan ng deregulasyon. Isa pang hakbang sa desentralisadong kontrol ng pamahalaan sa ekonomiya, ang pagsasapribado o privatization ng mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan, kapag malaking kapital ang kinakailangan, upang pangasiwaan ito, sa halip na ikalugi ng pamahalaan ang pagpapatakbo nito. Ang ASEAN, ay may mahalagang papel sa pagsulong sa likas kayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngunit ang pagkamit ng tunay na sustainable development, ay nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng mga pamahalaan, pribadong sektor, sibil na lipunan, at mga mamamayan. Ang pagpapabuti ng mga patakaran, pagpapalakas ng kapasidad, at pagtaas ng kamalayan sa kahalagahan ng sustainable development, ay mahalaga, upang matiyak ang isang mas maunlad, at sustainable na kinabukasan para sa rehiyon. Ang pagbibigay prioridad sa pagprotekta sa kapaligiran, ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi responsibilidad din ng bawat isa. Ang likas kayang pag-unlad, ay isang mahalagang konsepto para sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang, upang mapanatili ang kapaligiran, at maitaguyod ang pantay na pag-unlad, maaari nating matiyak, na ang susunod na henerasyon, ay magkakaroon ng isang mas maunlad at napapanatiling mundo.
Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.